How I Met My Pakistani Husband, 5 part na tayo. Ate, ayan nga, nakarating na ako ng Dubai, nagkasama na kami, tumira nga kami sa partition. Tapos, diba, umalis ako sa Pinas, madaling araw yata. Nung gabi na yun, hindi na ako natulog. Tapos, sa eroplano rin, hindi ako nakatulog. Sa sobrang excited nga. Kaya nung pagdating ko, ay maghahating gabi na rin yata kami nakauwi nun sa tinitira namin. Tapos, syempre, kumain muna kami. Antok na ako. Alam ko, di kayo maniniwala na. Naantok na antok. Pero sa maniwala man kayo't hindi, ay wala talaga nangyari. Kasi nga, may dalaw ako. Alam ko, sasabihin nyo, pero kung walang dalaw, tsak madam, sigurado, 200%. Dyan naman sa mga ganyang bagay, ay wag na natin pag-usapan niya. Ate, ayan na nga, natulog na ako. Ay, nakalimutan ko palang i-message yung pinsan ko na tumulong sa akin para makarating sa Dubai, na ako nakarating na sa bahay, ganon. Kaya nung magising ako, nakita ko, ay ang dami niyang message sa akin, saka miss call. Ay, nakalimutan ko pala siyang i-message ka ako. Abi, syempre, nag-aalala rin yun, at baka mamaya ay kung saan ako dinala. Kaya nagpasensya na lang ako, kasi nga sobrang pagod, sobrang antok, at saka syempre, may katabi ako Naglandi ba muna? Ate, ayan nga, yung mga unang araw, mga unang linggo, syempre, masayang masaya yan. Syempre, nagpapakitang gilas pa kami sa isa't isa nun sweet-sweetan pa kasi bago-bago. Pero syempre, isa rin naman sa dahilan kaya ako pumunta ng Dubai, ay di ba parang maghanap ng trabaho. Ay, naku po naman, paano naman ako makakahanap ng trabaho? Ayaw niya akong payagang pumunta sa interview nang hindi siya kasama. Ano ba yun? May trabaho siya. Paano niya ako masasamahan? Kaya ako, halos hindi ako makahanap talaga ng trabaho. Siya pa naman karami niyang utang. Tapos nung time na yun, kaliit-liit ng sahod niya. Halos pangbayad lang namin sa partition at pagkain. Paano naman yung pamilya namin sa Pinas, pamilya niya sa Pakistan? Natatandaan ko nga yung asawa ko noon, pag meron siyang 200 o 100 man lang sa wallet niya, masayang-masaya na yun. Pero hindi ko na lang kinukontra yung kaligayahan niya. Pero para sa akin, lalo na tayo mga Pinoy, pag ganyan na lang ang pera natin, 100, 200, ay hindi na tayo mapakalinyan, di ba? Malungkot na tayo, parang tayo nangangalumata. Siya, masayang-masaya na siya noon, basta siya may pera, kahit ganun lang kaliit. Tapos syempre, katagalan namin magkasama, ay hindi na naiiwasan yung mag-aaway. Siguro nga kasi magkaiba ng lahi, magkaiba ng culture, magkaiba ng kinalakihan, kinasanayan. Madalas pa namin pag-awayan nun, paglalabas kami. Para kasing topakin din ako ng mga time na yun Siguro nga kasi naiinis ako sa buhay na meron kami. Kasi nga halos walang-wala kami ba? Kumbaga siguro kasi parang nalulungkot ako, nadidisappoint ako sa buhay ba namin. Kasi nga hindi ganun yung sinabi niya magiging buhay namin. Na ano ba ako, na-scam ako? Pero hindi, alam ko naman na hindi siya mayaman, pero syempre, iba pa rin yung expectation ko. Hindi naman ganun na sa nangyari sa amin na talagang araw-araw, kanto ng ulam namin, saka hotdog, ganyan. Hindi siya masalan sa pagkain noon. Okay, nagluluto siya ng Pakistani food, yung parang chicken curry ba, ganun. Yung hinihinga na kami ng advance sa tinitira namin, pero wala kaming maibigay. Ay, hiyang-hiya kasi ko. Tapos gusto ko nga magtrabaho, para nga makatulong sana. Pero hindi ako makahanap nga ng trabaho dahil nga sa kanya. Kaya ako, masalo na ako naiinis talaga sa buhay-buhay noon. May nangyari pa noon, nag-away kami, gabing-gabi, hating gabi na yata yun. Ang ginawa niya, lumabas siya. Ngayon, sumunod ako, tinignan ko kasi nagpunta, hindi ko makita. Ang ginawa ko, nagtago ako dun sa may desk ba, yung papasok sa building. Nagtago talaga ako dun, umupo ako dun, hindi niya ako makita. Ngayon, nung nagtatago ako, ay hinahanap niya naman ako. Hinayaan ko siya maghanap na maghanap. Mga isang oras siguro siyang iikot-ikot, hinahanap niya ako. Nang hindi ako makita dun sa may building, ang ginawa, lumakad siguro, tinignan ako sa malayo, baka ako saan ako nagpunta. Nung lumayo siya ng lakad, umakyat na ako sa building, bahala ka ako sa buhay mo. Basta lagi na kami nag-aaway noon, yung kahit lalabas lang kami, madalas kami mag-aaway. Tapos, isa pa sa pinag-aawayan namin, napakasimpleng bagay. Mahilig kasi yan, yung humahawak ng kamay, ganun. Yung sweet-sweetan ba sa public, ganun siya. Ako, ayoko kasi ng ganun. Nahihiya nga ako, lalo na pag may mga kakasalubong kaming mga Pilipino. Kunwari, may mga Pilipino, ay bibitawan ko kamay nun. Tapos sasabihin niya, kinakahiya ko daw ba siya, ganun, ganyan. Ako, talaga akong nahihiya ako. At saka,
Iba isip ko iniisip ko, pag nakakita ko ng mga Pilipinong nakatingin sa amin, ganun, iniisip ko, masama ang iniisip nila sa akin. Kaya ako, hanggat maaari, ayokong nagpa-public display na ganun. Pero nung magkaanak na kami, ay ako na ang kumakapit minsan. Kumbaga kasi, ngayon kasi, pamilya na talaga kami. Kumbaga, yung mga Pinoy, hindi na mag-iisip na ginagamit niya lang ako o ginagamit ko lang siya. Ngayon, talagang pamilya na kami. Tapos, pinadala na ako ng pamilya niya ng mga damit, accessories, yung mga pang-fashion ba, at saka makeup. Ang gusto niya, isuot ko yung damit. Ilang piraso ba binigay sa akin nun? 3 yata, 4. Aday, sinuot ko naman. Ang sama naman kasi ang gusto niya, araw-arawin ko na isuot. Sabi ko, ayoko. Yung paminsan-minsan ka ako, okay lang. Pero pagka araw-arawin, ay hindi ko carry. At nahihiya nga rin ako kasi nga, magsusuot ako ng Pakistani clothes. Makikita ko ng mga Pinoy. Ganun na naman ang nasa isip ko. Basta, ayoko yung may isipin silang di maganda ba. Yung inuunahan ko na yung iniisip nila. Ganun ako dati Pero ngayon, wala na ako pake. Hanggang sa maka 1 month na nga ako, ay hindi pa rin ako nakahanap ng trabaho. Kasi nga, paano ka makahanap ng trabaho? Parang ayaw naman akong pagtrabahuhin. Meron pa ako naranasan, in-interview ako. Katabi ko siya. Ano ba yun? I-interview ako sa trabaho, katabi ko siya. Paano ko matatanggap? Sobrang parang bantay sarado kasi ako na parang hindi na ako makahinga talaga noon. Kaya nga, talagang ibig-ibig ko nang sumuko talaga nun nung nag-1 buwan na nga ako doon, kailangan ko mag-exit. Nag-exit na ako sa Oman. Pagbalik ko, ay sabi ko, hindi na pwedeng hindi maghanap ng trabaho kasi yung pag-exit ko pa lang, gastos na naman, umutang na naman siya. Sabi ko, kailangan ko ng trabaho nang mabayaran man lang ba yung mga ginastos niya sa akin dahil nakakahiya rin. At saka, para ako makapagpadala rin ako sa amin. Sakto-sakto naman, yung pinsan ko na tumulong sa akin para makapunta sa Dubai, ay meron siya mga kakilala, nagtatrabaho sa cleaning company. Kaya ayun, doon ako nagpapasok. 1-2 lang yata yung sahod ko noon, time na yun. Pero okay lang naman kasi libre accommodation na Tapos may nakukuha rin na tip-tip, ganun. Kahit na nagkahiwalay kami na doon ako tumira sa accommodation minsan nag-aaway pa rin kami. Mahilig siyang tumawag-tawag ako yung taong alang kahilig-hilig sa tawagan. Nung sumasahod na pala ako, binibigyan ko rin siya. Kumbaga, idagdag niya ako sa pambayad niya sa utang. Kasi nga, diba, dahil sa akin, nagkabaon-baon siya sa utang. Hindi niya agad mababayaran yun, lalo na ang lit ng sahod niya. Nung time yata na yun, 2.5 lang yung sahod niya Mayroon pang time dati. Ewan ko kung ano pinagabayan namin. Nasa metro kami noon Yung parang MRT sa Pinas. Medyo lumalakas yung boses niya. Ay, sinabihan ko siya na don't make a scene here. Nag-English pa ako yan. Tapos ayun, ang pagkakaintindi niya naman pala sa sinabi ko ay may kasin ako dito, ganon. Yung parang nagmamalaki na daw ako, ganyan-ganito. Ay talagang iniwan ko siya. Pumunta ako dun sa may sakayan, pabalik sa tinitiran ko. Kasi dapat pupunta kami dun sa tinitiran niya. Iniwan ko siya. Ayun nga, parang maghihiwalay na talaga kami noon. Kaso ang ginawa niya naman, sumunod. At nagsosorry nga. Pero ako talaga noon, kung maghiwalay kami noon, ay ako tanggap na tanggap ko na. Kasi nga parang nasasakal na ako talaga. Hindi ako sanay na may karelasyon palang ganun. Kaya kung mapapansin nyo ngayon yung asawa ko, di ba hindi sa akin ganyan kahigpit, hindi tulad na iba. Kasi nga, hindi ko kaya. At ayoko naman na habang buhay akong magtiis ba sa mga bagay na hindi ko kaya, na ayoko. Pero meron din siya talaga na ayaw niya na ganun, ganyan, na sinusunod ko. Lalo na kung alam ko naman na okay naman yun at makakabuti naman sa akin. Basta simula na maging asawa ko siya, hindi na ako nakikipag-usap sa mga lalaki. Yan talaga ang hindi ko na nagawa. Kahit mga pinsan ko na lalaki, hindi ko na nakaka-chat. Sa bagay, kahit naman dalaga ako, wala naman ako nakakausap ng mga kamag-anak ko na lalaki. Madalang lang, kunwari makasalubong, ganun lang. Pero yung sa chat-chat, ganyan, ay wala rin naman talaga. Gusto ko na rin siya talagang hiwalayan nun. Alam nyo kung bakit hindi ko mahiwalayan nung magjowa pa lang kami noon na madalas kami mag-away. Nakukonsensya ako. At saka ayokong isipin niya na ganun yung mga Pilipina kasi nagkukwento siya sa akin Yung isang kaibigan doon niya, niloko lang ng Pilipina, kinuha na ng pera, ganun. Tapos biglang iblinak na. Sa isip-isip ko kasi pag iniwan ko to, iisipin niya na ginamit ko lang din siya para makarating sa Dubai. Kaya kahit papaano, pinagtsatsagaan ko talaga. Hindi ako nakikipaghiwalay. May time pa siya dati, yung kunwari, yung katrabaho ko, kumain kami sa labas. Bigla na lang susulpot siya sa may labas ng kinakainan namin. Okay lang sanang sumulpot siya magbabayad, di ba?
Ay kasi, hindi naman papasok, nasa labas lang. Hindi ko malaman kung hinuhuli niya ba ako na may kasama akong iba. Nahihiya tuloy ako sa katrabaho ko, kaya hanggat maaari hindi na lang ako sumasama sa katrabaho ko. Abi, pag day off naman, ay kami naman magkasama, pinupuntahan ko siya. At saka, isa pa kasi talaga sa ayaw ko sa ugali ng asawa ko dati, yung parang mahangin siya, ganun. May pagkamayabang, kaya parang hindi kami bagay talaga. Pagka nagyayabang siya, naghahangin-hanginan siya, kinukontra ko. Kaya ayun, madalas kami talaga mag-away eh. Pero ngayon talaga, sobrang laki na nagbago sa ugali ng asawa ko dahil sa akin. Kasi nga, lagi ko sinasabi sa kanya na magpaka-humble siya. Sabi ko, kung anong meron ka, sabi ko, hindi mo na kailangan sabihin pa sa iba. At saka, kunwari ka ako, merong mahirap, merong mayaman. Dapat ka ako, pantay mo sila harapin. Hindi yung iba turing mo sa mahirap, iba turing mo sa mayaman. Gusto niyo pa bang ituloy-tuloy ang kwentuhan natin kung paano kami magpakasal sana sa Dubai, nung nabuntis ako, nung nanganak, nung ikasal? Gusto niyo pa ba?